Mga bro, umaarangkada na naman ang China sa pag-warning ngayon sa bagong defense deal ng Pilipinas at Canada. Matapos pumirma ang dalawang bansa ng Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA) nitong linggo, agad na naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na nagsasabing ang ganitong mga kasunduan ay hindi dapat nakatutok laban sa ikatlong partido. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng ministry, naniniwala raw ang Beijing na ang defense cooperation sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat makasama sa interes ng iba at dapat ay magambag sa kapayapaan sa rehiyon, hindi sa tensyon. Pero mga bro, kung titingnan natin sa mas malalim na konteksto, ang SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at Canada ay hindi tungkol sa paghamon sa kahit sinong bansa, kundi tungkol sa pagtibay ng defense cooperation at pagtutulungan sa seguridad ng Indo-Pacific region. Ang kasunduan ay nagbibigay ng legal framework para sa mga sundalo ng dalawang bansa na makilahok sa joint training, military exercises, at temporary deployment sa teritoryo ng isa't isa. Pinirmahan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni Canadian Defense Minister David McGuinty, bilang bahagi ng mas malawak na layunin na palakasin ang defense diplomacy ng Pilipinas. Sa madaling sabi, gusto lang nating matutong makipagtrabaho sa mga kaparehong bansa na naninindigan sa rule of law at freedom of navigation. Kaya't habang sinasabi ng China na ito raw ay provoke confrontation, malinaw naman na ang layunin ng kasunduan ay para sa training, preparedness, at interoperability. Sa panahon ngayon ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, mas mainam na may kaalyado tayong handang tumulong at makiisa sa depensa. Kung may matutunan tayo dito, ito yun, ang Pilipinas ay hindi na basta-basta natitinag.